O eto na, mga kababayan. Siguradong mahihirapan pong magdesisyon ngayon. Etong mga politikong nagnanais po na mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Re-rest back daw po kasi ang mga iglesia ni Cristo. Magmula po doon sa politiko na boboto sa impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, mapa-congressman, mapa-senador, hanggang sa kanyang mga kaapu-apuhan, mga kababayan, hindi na di umano makakatanggap ng suporta o boto mula po sa mga iglesia ni Cristo. Ha? Daig nyo pa ang sinakal. Napakahirap na magdesisyon yan. Kumbaga, mga kababayan, ang tanging kakampi na lang nila, walang iba, kundi ang COMELEC. Sisiguraduhin nilang kanila ang mga tao dyan sa COMELEC. Kung sakasakali nga namang tumakbo pa ulit sila, sa susunod na halalan, matapos po nilang bumoto sa impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, sisiguraduhin po nila na mananalo sila sa pamamagitan po ng COMELEC dahil nga mga tao nila at baka budburan po nila ng magic sarap, mga kababayan. O ito po ang video. Panoorin po natin lahat ng mga sinabi ni Miss Cathy Binag, mga kababayan. Simpleng gante, no? Pero tagos hanggang buto. Eto na, panoorin na po natin. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Eto na yun eh. 'Di ba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin. Okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap, 'di ba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang i-impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan na, tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw nyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. So, nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung anong mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly, hindi pa rin kayo nakikinig. So, ayan, sabi nung aking informante na A1, na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan,
wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, ibaba, tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si BP Sara. Ayaw niyong makinig, so ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino, so you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan eh. So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck. Blacklisted kayo simula sa kaapo-apuhan nyo sa anak ng apo nyo. So lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident at patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So good luck sa inyo sa boboto ng yes sa impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo. Minsan lang silang humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. God bless. Magdasal na lang po kayo. Bye. Ano na? Mga congressman, mga senador na nagnanais na pabagsakin ang pangalawang pangulo sa pamamagitan ng impeachment. Ano, boboto pa ba kayo? Itutuloy niyo pa ba ang impeachment? Ngayon, kung titigil na kayo sa pagiging politiko, sige, ipa-impeach niyo si Inday. Bumoto kayo. Kung ayaw niyo na tumakbo, ha? Kung ayaw nyo na makatanggap ng malalaking sweldo mula sa kaban ng bayan, kung ayaw nyo na makapagnakaw kayo, kung ayaw nyo na mabigyan ng malay-maletang pera, hala sige, gawin nyo. Ipa-impeach nyo si Inday Sara. Pero kung may plano pa kayo na makahawak pa ng kapangyarihan sa gobyerno, makapagnakaw pa, mula sa inyong mga proyekto at pondong ibinibigay sa inyo ng gobyerno, tigilan nyo ang impeachment. Ganun lang naman kasimple. Yun lang man di umano ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Itigil ang impeachment. Naging patas nga naman talaga ang Iglesia ni Cristo. Ayaw nilang ma-impeach si Bangag, ayaw nilang ma-impeach si BP Inday Sara. Kapayapaan, resolbahin ang problema sa Pilipinas. Mataas na presyo ng bilihin, ngayon dumagdag pa. Mataas na presyo ng krudo at gasolina. Hindi nga tayo perpekto pagdating sa pangkalusugan eh. Marami nga tayong mga kababayan na hindi nabibigyan pagkakataon na madala sa magandang pagamutan dahil meron silang malalubhang karamdaman at hindi kayang tulungan ng gobyerno. Inaatupag nyo pa ang impeachment kay BP Inday Sara? Anak ng puta naman talaga, oo. Di ba? Para patas. Huwag ipa-impeach ang bangag na presidente at BP Inday Sara. Ayon yan sa kagustuhan ng mga Iglesia ni Cristo. Para payapa nga naman. Pero itigil ang impeachment laban kay Inday Sara. Kasi kung hindi, abay sigurado, hindi na kayo makakatikim ng boto. Ganun lang naman kasimple. Okay, mga congressman, mga senador, narinig nyo, mga kababayan, pakishare nyo po itong video na ito sa inyong mga kaibigan para dumami po ang makakita nito mga sinasabi ni Kati Binag hanggang sa makarting po sa mga congressman at mga senador. Okay.
Uulitin ko po, mga kababayan, may natanggap din po tayo na A1 information. Tatandaan nyo po, kahapon ko yata nasabi sa inyo yan, na, naku, matindi rin yun, mga kababayan, na meron daw ngang babaliktad, dalawa pa. Uulitin ko ha, dalawa. Katulad po ng mga 18 Marines na meron pong hawak na joint affidavit. Etong dalawa na ito na tauhan ni Bangag di umano, mga kababayan, ay babaliktad at meron ng affidavit. Anumang oras, ilalahad po nila, isa sa publiko po nila ang kanilang affidavit sa tamang panahon. Antayin nyo po yan, mga kababayan. Okay, ito pa huli, dadagdag ko lang po. Kanina, ay hindi kanina, matagal na ito. Sorry, 4 na araw na pala ang nakalipas, mga kababayan. Ngayon ko lang po sasabihin, meron pong nag-email. Nag-email ha? Hindi po nag-chat, ha? Hindi po nag-text sa aking numero, bagamat hindi po nila alam ang aking numero, hindi po sila talaga makaka-text. Nag-email, mga kababayan. Akala niya siguro, itong email na itong pinasahan niya ng mensahe, para sa akin, ito yung official ko na email sa aking YouTube channel. Hindi po. 5 po ang Gmail account ng aking YouTube channel para hindi po ma-hack. Bago po nila mapasok itong isang email, may papasok po sa akin ng mga notification. Maika-cancel ko yan. Kung talagang magaling ang hacker, mapasok niya isang email. Meron pa pong 4. 5 Gmail account ang naka-associate po sa isang Gmail account ko sa aking YouTube channel. Pero nag-email po siya sa akin sa isang Gmail account ko na inilagay ko lang po sa aking Gmail account sa aking YouTube channel. At ito po ang sabi niya, mga kababayan. Pero bago ko po basahin, lilinawin ko po sa inyo. Uso po ngayon ang tanim fake news, mga kababayan. Kaklaruhin ko, hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi niya rito, mga kababayan. Kaya ko lamang po ito idinagdag dito sa video na ito, baka sakali kasi mga kaibigan nating DDS vlogger, makatanggap din po ng gaya nito. Naku, huwag niyo pong sasakyan. Kung pag-uusapan man po ninyo sa inyong mga channel, huwag niyo pong papaniwalaan. Hayaan po natin na ang Ama ang magkaloob sa taong nabanggit dito. Huwag pong mismong tayo, huwag po nating ipanalangin, masama ho yan. O ito po ang sabi, BBM has colon disease daw. Yan nilagyan ko ng daw Baka mamaya magulat tayo sabihin na nagpapakalat po tayo ng balita. Ito, sigurado ako, mga kababayan, tanim fake news ito. Ako na siguro ang pinupuntirya nito mga putang inang ito. Ulul! Hindi ko kayo sasakyan, mga yawa mo. Ibubuking ko pa ang mga plano ninyo. Akala nyo mauutok nyo ako? Tarantado ba kayo? Good day po, sabi There is evidence that BBM has colon disease despite his repeated denials. He is indeed unwell. Daw, mga kababayan, nilagyan ko ng daw, Para makakasiguro ako, mga kababayan, na totoo itong sinasabi niya, nag-reply ako. Ayan, yung kulay green na may letter D. Yan po ang tawag nito, profile ng isa kong Gmail na connected po sa Gmail ng aking YouTube channel. O ito po, ayan, nakikita niyo naman ang reply ko.
Pakisend dito ng ebidensya para maniwala ako sa sinasabi mo. Wala pong ibinibigay ng mga ebidensya, mga kababayan. Kahit pa meron siyang ibigay na ebidensya, malay ba natin baka AI lang. Baka Photoshop lang po yung letrato. Napakadali lang pong gawin yan. Kaya ko rin pong gawin yan kasi layout, graphic designer po tayo. Yan. Magaling tayo sa Photoshop, sa madaling salita, mga kababayan. Kaya, para sa akin, itong mensahe niya, mga kababayan, tanim fake news ito. Para nga naman, sabihin ko ito sa video ko at patutuhanan ko na totoo ito, tapos aarestuhin na po tayo.